I have your attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Yun, magandang gabi at welcome back po sa ating Danaro Gate Ministry live podcast po din sa Facebook at ganun din sa YouTube. Magandang gabi po sa inyo lahat. Always Pastor Ramil, clear to magandang our gabi po fellow sa inyo. Senator. Magandang gabi, Pastor Derek. Ayan. So Pastor, bagong topic po tayo ngayon at ito ay as usual tungkol pa rin po sa mga maling katuruan at ang paksa po nating tatalakayin ngayon. Religious group ay patungkol po ito sa World Mission Society. So, Naging controversial yan, Church of no? God, po. Dahil parang yan yung na-involve dun sa parang ang mga babae ay kanilang ginagawang pang-inganyo at pinapag-asawa nila dito sa Pilipinas para madala sa kanilang relihiyon. Sila pala po yun. Oo, Church of God. At may mga kwento pa noon, no? Di umano na may mga na-involved na mga senador Wow. at saka congressman. Kasi ipinapain nila yung kanilang magagandang miyembro para pang-inganyo na makasali. Parang merong sexual parang offering yung mga babae. Para yung mga mayayaman ay kanilang mapasali. At yan nga ay natagurian talagang kulto. No? Opo. At meron iyan ditong mga churches dito sa Pilipinas. At meron sila dyan na isang branch sa may Quezon Avenue, no? Sa bandang kanan, pagpapunta kang Circle. So paggaling ka dito sa bandang Araneta, tapos papunta kang Quezon City Hall, sa bandang kanan may makikita kang Church of God. Yun pala At, po yung kanila. At marami siyang mga naiinganyo sa Pilipinas, no? Kasi meron din siyang online ministry. Opo. Meron din siyang online ministry. At ang kalimitan sa mga ganyang kulto ay talagang umuubos sila ng kanilang funds, no? Ginugugol nila ang malaking pondo para sa kanilang promotion. Grabe. Talagang gumagastos po sila. At itong World Mission Society Church of God ay isang Restorianist church. Parang nire-restore niya ang nawala daw na church, no? Kumbaga ay yung unang iglesia ay natisod at nawala, no? At ibinalik siya nitong kanilang founder na si An Sang-hong. Ito ay Korean, no? Korean church. Pero parang ganun po, parang may similarity siya sa Iglesia ni Cristo na nawala yung iglesia tapos bumangon din sa Pilipinas. Oo, Ganun. Restorianist ang INC, no? Basta isang church o founder ng church na nagpapakilala na sila yung tunay na iglesia sa makabagong panahon at sila yung nagpanumbalik sa tunay na iglesia at yung iglesia na nila ang tunay at lahat na ng iglesia ay hindi totoo. Ang tawag doon ay Restorianist. Nagre-restore sila ng katotohanan. Talagang At sila yung binigyan ng Diyos ng misyon na muling ipahayag yung nawalang ebanghelyo na nabaon, no, sa alaala at limot at dahil nawala na rin ng tunay na iglesia. So kaya nga wala nang ibang naligtas, no, nung panahong nawala ang iglesia, kasi paano nga maliligtas kung nawala yung katotohanan. no? Naputol ang pagliligtas, basta. Pero itong yung founder nito ay si An Sang-hong, no? Isang Korean, sa South Korean. Siya ay pinanganak noong 1964, 1918 rather, at naitatag niya noong 1964 ang iglesyang ito o ang church na ito. At ang kanyang mga magulang ay Buddhist. At
maraming taon siyang naging membro ng Seventh-day Adventist o naging siyang Sabadista. Naging Sabadista pala po muna siya. Kaya na-expose siya sa Christianity din. Kaya siya naka-imbento ng sarili niyang church. At kiniklaim nga niya na kanyang muling itinatatag ang na-destroy na church o yung nawala na sa kasaysayan na iglesia, na yun daw ang kanyang in-restore ay parehong-pareho ng iglesyang itinayo o itinatag na Jesucristo noong unang siglo. At ang kanya din to tinuturo ay kaparehong katotohanan ng pinakaunang iglesia, yung Jerusalem Church. Of course, alam natin na ang pinakaunang iglesyang natatag sa kasaysayan ng mundo na Kristiyano na iglesia ay yung Church in Jerusalem. At yun ay nabuo sa pamamagitan ng pangaral ni Pedro sa Acts chapter 2, no? At yun daw di umanong itinatag ni Ansan Hong na church, na by the way, nagpapakilala siya na siya yung incarnation ni Christ. Ay yun daw ay kapareho noon ng Jerusalem Church. At walang pagkakaiba sa lahat ng katuruan. Although namatay na siya noong 1985. Pero kasi ang kulto ay nagpapatuloy yan hanggat mayroong mga leaders na naiiwan. Gaya nung kay Almeda, nagpatuloy pa rin. Yung mga anak naman niya ang nagpatuloy nung mamatay na si Almeda ng tinatawag na Jesus Miracle Crusade. Tapos namatay na rin si Soriano, pero itinuloy naman ng kanyang pamangkin na si Daniel Razon. So hanggat mayroong natitirang leader, ay magpapatuloy yan. Si Kibuloy, pag namatay iyan, ay may papalit yan. So hindi pwedeng hindi magpatuloy dahilan nga sa mayroong katuruan na kumbaga doon sila nananangan ng katotohanan at pag sila aalis doon, mawawalan sila ng kaligtasan. Kaya itutuloy nila yon. At naniniwala, ito mga paniniwala ng Worldwide o World Mission Society Church of God. Nung una nilang paniniwala ay mayroon Diyos Ama at mayroon ding Diyos Ina. At ang Diyos Ina ay nagkatawang tao din dito sa lupa. At ang Diyos Ina ay yung kanyang asawa. Pero ang tawag niya doon ay spiritual wife. Na ang pangalan ay si Sanggilja. At ito ang kinikilala nila na Heavenly Mother. At itong si Sanggilja ay siya yung buod ng kanilang pananampalataya. Babae. At siya rin yung figure na nag-guide sa kanilang pananampalataya at sa kanilang buhay. Kumbaga siya yung nag-iingat, no, sa kanilang buhay sa lupa. At dahil ang Diyos Ina rin daw ang namamagitan at nananalangin para sa kanila pagka sila ay dumaranas ng mga kahirapan. Pero ang kakatwa ay ito ring Heavenly Mother na ito na si Sanggilja, siya rin yung New Jerusalem. Marami siyang katangian. Siya rin yung syudad. At siya din yung bababa muli sa lupa, sa bagong langit at bagong lupa. More on parang figurative, ano po? Kasi, hindi siya literal na. Hindi literal. So, yun daw ay God the Mother. Yun si Sanggilja. Yun ding New Jerusalem na ngayon ay nasa langit. Ang problema ay alam natin na yung New Jerusalem ay literal na syudad. Hindi siya tao. Hindi siya babae. Ngayon, ang isa pa nilang paniniwala ay kakatuwa din, no, na meron Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. Pero hindi sila magkakaibang persona. Hindi sila three distinct persons, but they are one in the same. They just change modes. Yung modalism. Opo. Kumbaga, nung lumang tipan ay siya ang Diyos Ama. Nung bagong tipan ay siya ang Diyos Anak. At ng panahon ng Iglesia, siya ngayon ang Diyos Espiritu Santo. At ang tatlong iyon ay nananahan sa katawan ng namatay na founder na si Ansan Hong. Ansang Hong. Ansang Hong. Parang kangkong kasi. Ansang Kangkong. At kapareho ito ng mga tinuturo, no, ng mga ibang relihiyon sa Pilipinas. Gaya ng Fourth Watch, no, si Arsenio Periol. Yan din ay oneness, Pentecostal. At
naniniwala din siya na ang Ama at ang Anak at Espiritu ay iisang Diyos at nagpabago-bago lang siya ng anyo o ng mode o kapahayagan. Ganun din, no? Si Kibuloy ay isa ring oneness pastor. Si Kibuloy ay naniniwala na ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo iisa ring Diyos. Nagkaiba-iba lang siya ng pangalan at ng representasyon. At ang si Kibuloy na ang pinananahanan nung Diyos Siya na yung iisa. kabuuan. Siya ang kabuuan. Grabe Siya ang completeness ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, na iisang Diyos na nagpahayag sa iba-ibang kapahayagan. Siya na ngayon ang kapahayagan ng Diyos sa bagong henerasyon. Inlame po talaga niya yung ni Kristo. Kasi doon sa Colossians chapter 1 yata yun, Verse 16. verse 16 na si Christ talaga yung kapahayagan. Nasa kanya yung Godhead ng Diyos Siya din ang tagapamahala ng lahat. No? Sa kanya nakasalalay ang lahat ng bagay. Kaya nga inaangkin niya na siya rin ang may-ari ng lahat. Si Kibuloy. No? Kasi siya rin nga si Jesus Christ. In Gentile setting. No? Si Welde Almeida, ganun din, no? Si Welde Almeida, ganun din. Saka si Carillo. Marami ang nag-aakala na si Renato Carillo ay Trinitarian. Kaya nga sumasama diyan ang mga, ang G12, no? Si Peter Tanchi. Peter Tanchi, minsan ini-invite niya yan, no? Invite sa prayer. Heretic yan, pero paano kayo magkasasama sa isang Diyos na mananalangin kayo sa isang Diyos na magkaiba ang Diyos nyo? So, walang discernment. No? Walang discernment. At ililigaw niya ang kanyang mga tagapakinig pagka siya din naman ay naliligaw din. Kasi nga kung naliligaw ng iyong driver, ay diligaw ka rin, nakasakay ka di ba? Tama. Hindi naman pwede kayong maghiwalay. Kaya unang-una, tanungin mo muna yung driver mo. Alam mo ba ang daan papunta doon? Pag sinabing hindi, huwag ka na mag-drive. Ako na lang. Di ba? Kasi at least pag ako naligaw, ako ang may kasalanan. Di ba? Si Renato Carillo ay pinupuntahan din ni Eddie Villanueva. No? Opo. Maging si Kibuloy naman ay pinuntahan din ni Eddie Villanueva. Kaya nga kita mo, yung kanila ngayong issue na parang kanilang tinraidor ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ay hindi na bago. Noon pa man, matagal nang tinatraidor nila ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang mga kulto, na alam naman nilang hindi pareho ang kanilang pananampalataya, pinupuntahan niya for the sake ng votes. At tinawag pa nga niya si Kibuloy noon na kapwa tagalangit, pati yung mga miyembro ni Kibuloy, no? Opo, isipin nyo, kulto. Isipin mo. Sa demonyo ang turo, tapos tatawagin mong kapwa mo tagalangit. So doon pa lang, makikita na natin ang tunay na katauhan ni Villanueva. Kaya bakit nagtataka kayo ngayon na siya ngayon ay kanyang iniwan yung kanyang paninindigan? At maging yung kanyang anak ay kanya ding pinabayaan na mag-decide. Dahil sa political pressure. Na ayon daw sa kanyang budhi. Hindi naman ayon sa budhi yun. Dahil kung talagang ayon sa budhi mo, maaatim mo ba na ikaw ay kakampi sa mga magnanakaw? Tama. Yun ay ating opinion lang. Dahil yun ang ating obserbasyon. No? So, naniniwala ang World Mission Society Church of God na si Jehovah ang Ama, si Jesus ang Anak, at si Ansan Yong ang banal na Espiritu. Yan. So, pero ang Ama at Anak nasa kanya rin kasi iisa naman talaga yun baliktad Parang dapat yun yung anak, nandun na nanahan yung Father, yung Son, yung Holy Spirit. So ngayon, ang nangyayari, Pastor, siya ang Holy Spirit. Parang kalaban niya itong si Apo Ruping yung tinalakay. Yun. Kalaban niya si Apo Ruping. Kasi Holy Spirit din siya. Kaya pagdating, baka pareho na sila dong nag-aaway na naman sa impyerno. Ay, opo. Nagpapambuno na sila roon. Ako ang Holy Spirit. Kasi hindi ako. Sabi nung evil spirit, paano maging holy kayo? Narito kayo sa impyerno. Pareho kayong evil spirit. Evil spirit pala. Anong kalukuhan yan? Sasabihin ni Satanas. Hanggang ngayon dito, nagsisinungaling pa rin kayo Talagang ay sasabihin naman ng dalawa, kayo nga aming ama Di ba ama kayo ng kasinungalingan? Kami sinungaling. Sabi ni Satanas, oo nga pala, Sige, magsinungaling pa kayo uli sa isa't isa.
Kasi hindi kayo bagay sa impyerno pag di pa rin kayo nagsisinungaling dito eh, di ba? At tinuturo nila na ang kaligtasan di umano ay sa pangalan ni Jehovah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni An Sanhong. So kung hindi ka miyembro ng church ni An Sanhong, wala kang kaligtasan. So they claim exclusivity of salvation. Ganun po talaga. Without An Sanhong, you cannot be saved. At ang bautismo din ay kinakailangan para sa kaligtasan. Yun, kailangan kang manampalataya sa Ama, kay Jehovah, sa Anak, kay Jesus, at kay An Sanhong, siyang Holy Spirit eh. At kailangan mo pabautismo para ka maligtas. At para mapanatili mong kaligtasan, kailangan lagi kang magkukumunyon. Yung Lord's Supper. Kaya pala. Linggo-linggo yun, may Lord's Supper sila. Kasi daw yun ang magpapanatili naman ng kaligtasan. Kaya pala po itong si Shim Evangelist, no? Counter niya po yung mga yan at tinuturo talaga po nila na kailangan mag-Lord's Supper ka kasi maapektuhan yung salvation. Ay po, Pastor, yung na-experience ko dyan, doon sa amin. Nakarating na rin grabe siya mga yan eh. Na talagang very aggressive po sila na yung mga tao ay bautismuhan. Doon sa mga beach, sa mga resort, pumupunta sila. At yung mga kabataan pinipili. Ano yan? Si Sakay Almeida yan, di ba? Hindi po. Hindi Kaya ano sa no? Nandoon na nakaabot. Ganun din sa Almeida. Matindi. Nangahabol sila ng naliligo. Kaya kahit ayaw mo, magugulat ka, bigla kang ibabautismuhan. Sasabihin, ikailigtas na. Di ba? Pare-parehas pala po sila. Pare-parehas yan. Yun ang parang pare-pareho. Kasi nga, it is required. Ito daw yung paunang tanda na ikaw ay mabuborn again sa tubig at sa espiritu. Magkasama yun. Ngayon, bakit ang paniniwala nila ay kailangan ang Lord's Supper ay kasi daw during the church ages o the dark ages ng religion ay noon daw 325 AD ay inabolish daw yan ni Constantine yung Lord's Supper. Talaga. So, ibig sabihin, mula noong 325 AD, nung Council of Nicaea, nawala na ang kaligtasan. So, wala nang naligtas mula noon. Dahil naging secularized na daw ang iglesia beginning from 313 AD and then inabolish na nila yung Passover of the New Covenant nung Council of Nicaea nung AD 325. Kaya naglaho ang tunay na iglesia kasi daw ang katangian ng tunay na iglesia ay mayroong Lord's Supper. Pag walang Lord's Supper ay hindi siya tunay na iglesia. Kaya ngayon ibinabalik nila at linggo-linggo yun. Linggo-linggo sila. At sa tuwing sila ay mayroong samba, mayroong Lord's Supper. Ganon din ay itinuturo nila na ang salvation ay sa pangalan lang ni Jesus at sa pamamagitan ng banal na espiritu na si An Sanhong. So parang akala mo, totoo kasi sa pangalan ni Jesus, pero kasama doon si An Sanhong. Dahil siya din naman si Jesus eh. Okay. Kasi nga iisa. Yan. Nire-require nila yung work-based salvation, yung mabuting gawa din. Kailangan gumawa ka rin ng mabuti. Magpakatapat ka. Ang kanilang paggawa ng mabuti, magpakatapat ka sa kanilang relihiyon. Huwag kang aalis. Kahit anong persecution, kahit anong pangyayari sa buhay mo, ay kailangan mong manatili. Kahit pag-uusig. Kaya kita mo, kahit inuusig ang mga kulto, nagpapakamatay. Kasi part yun sa kanilang salvation. Common po talaga Common. yung ganyan sa mga kulto. Ano po? Papakatapat sila sa paggawa ng mabuti. So si An Sanhong, therefore, ang ikalawang pagparito ni Kristo. Hindi na siya muling paparito. Si An Sanhong na yun. So dumating po, Pastor. Dumating na siya, kaya lang hindi nakita. Ganon din si Kibuloy, kiniklaim niya na dumating na nga daw ang Kristo, ay busy daw sa relihiyon ang mga tao, kaya hindi nakita. Dumating na ako, pero hindi niyo ako pinansin. Kaya lang nahuli po siya eh. Kaya lang ay nahuli. Nahuli. Dumating at nahuli. Nasa Amerika na, no? Nasa Amerika na po ba? Di ba, inano Extradite na siya. Di ba, siya ay request na i-extradite. Nako, kawawa siya. Walang putulong sa kanya doon. Ngayon, sasabihin na naman niya sa kanyang mga miyembro na ito'y bahagi lamang
ng aking pagsasakripisyo para sa kaligtasan ng sanlibutan. Yun lang. Upang ang Amerika din daw ay mapangaralan. Yun. Kaso bawal na siyang mangaral doon kasi nakakulong. Bawal ka na mag-televise. Baka, Hindi ka na pwedeng mag-online. Wala ka cellphone Ganun. Ganun talaga ang isang bilanggo. At Inaalis ang lahat ng instrumento sa'yo. Opo. Yan, ang turing na dyan sa mga ganito, lalo at may mga sexual na siya, yung mga kaso, monster yung mga ganyan Siyempre, namumulis na sila ng mga Maximum security yan. Kasi talagang, ang tingin sa kanya ay rapist. Rapist naman talaga siya, sa totoo lang. Rapist dahil sa kanyang pagpapanggap na siya ang Diyos. Hindi tumututol dahil mali yung pangunawa. Kaya nga alam mo, ang relihiyon, kayang mag-control ang isip Kaya pag masama ang intensyon ng isang tao at gusto lang niyang magkapera, gusto niyang mag-take advantage, gagamitin ng relihiyon Grabe, no? Nagagamit talagang relihiyon. Oo, kasi, syempre, kung ikaw ang kinikilalang lingkod ng Diyos, syempre, itatanim nila na pagka ikaw ay lumaban sa lingkod ng Diyos, magkakasala ka sa Diyos. At kung magkakasala ka sa Diyos, paano ka maliligtas? Kaya kung mabuild na nila yung ganong prinsipyo at teolohiya sa utak ng mga tao na madaling maniwala dahil hindi nga nagsasaliksik So matatakot ang tao na kahit anong gawin nila, hindi sila magsasalita. Kasi nakatimo na yon sa kanilang isip at wala na silang ibang kaligtasan. Sinong pagtitiwalaan nila ngayon para sa kaligtasan kung mawala na yung kanilang inaasahang magliligtas? Kaya nga, ginagamit ng maraming mga relihiyon ang kanilang turo, ang kanilang pagpapanggap na sila di umano'y lingkod ng Diyos para magpayaman, para mamolestya. No, kaya si Kibuloy, kita mo, nagpapamasahe at sinasabi niya na Diyos ang may gawa. Diyos ang hihipo. Diyos magkikibo, Diyos ang hihipo. Maging naman ang mga praile. Sabi nga ni Rizal ay si Maria Clara ay anak ni Padre Salvi. Padre Damaso rather. Padre Damaso doon sa nanay ni Maria Clara, no? Hindi binanggit ang pangalan ni Maria Clara ng nanay. Maaring pinatay. At nang ipanganak si Maria Clara, no? May hint na namatay yung nanay ni Maria Clara, no? So, kasi wala nang mga saksi. Wala nang magrereklamo. Patay na di ba? So, ang ginawa ni Padre Damaso, pinaampun kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. At si Kapitan Tiago naman ay brainwash ng mga kapari. Kasi nga, tinuturo ng mga pari, kami ang lingkod ng Diyos Kung kayo lalaban sa amin, lumalaban kayo sa Diyos. Kaya hindi lalaban ang mga Pilipino. Si Diyos yan. So, talagang ganyan po ang katangian ng kulto. At yan po makikita rin natin dito sa tinatalakay. Kakita mo, ang mga Pilipino, alipin pa rin ng Romano Katoliko hanggang ngayon. Parang, kasi ito nang itinanim sa amin ng aming magulang. So, Diyos ang talagang pumili sa mga pari. Banal ang pari. So, kahit na mahaba ang buhok, parang rakista, ang tingin nila banal pa rin. Kahit manginginom. So, ang kanilang pananaw, banal yan. So pagka sila magsasalita ng masama sa isang pari, bawal iyon. Kasi itinanim ng mga Katoliko sa kanilang mga anak, inapo na ang pari ay lingkod ng Diyos. At naman talaga ang turo ng Romano Katoliko na ang mga pari lamang ang daluyan. Sila lamang ang daluyan ng pagpapala ng Diyos. Para si Butchal, Pastor. Butchal. Kaya nga, Butchal na Butchal din. Yung turo ni Butchal ay pareho ng turo ng Roman Catholic. That without the priest, you cannot understand the Bible. Without the priest, you cannot be absolved from your sins. Kasi sila ang mag-a-absolve Kasi sila ang magpapataw ng pansamantalang parusa sa iyo So pag ikaw ay nagtika o tawag doon, nagtapat sa pari, ang tawag doon, nagkumpisal ka. So kaya ng pari na parang bawasan ang parusa sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng parusa. Manalangin ka ng 10 Ama Namin, 5 Abaginong Maria, 5 Abaginong Maria, 10 Luwalhati. Depende sa laki ng kasalanan. So sa loob ng 1 linggo. Kaya pagka ginawa mo yan, mapiplease mo naman ang Diyos. Yun yung absolution of sins.
Not forgiveness, but absolution. Parang naa-absolve ka para sa pananagutan mo sa Diyos. Kaya kung ikaw ay naniniwala doon sa absolution of sins by the priest, banal ang tingin mo doon at syempre, ligtas ka. Yan, maliligtas ka dahil kahit paano ay nababawasan ang parusa sa'yo dahil napaparusahan ka na ng pari eh. At yun ang isang malaking kasinungalingan. Ang Biblia ay nagtuturo na hindi kayang bayaran ng tao ang Yes. kaligtasan. So, absolutely. Hindi kaya talagang ang kasalanan. At nakagawa na ng maling hula no si Ansan Hong. Siya kasi ay nanghula noong na noon daw 1967 ay darating na daw si Kristo. Kita mo conflict, siya daw si Kristo. Pero hinulaan niya dadating si Kristo, di dalawa na. 'Di ba? At dahil hindi dumating si Kristo noong 1967, binago niya ang petsa sa 1988 naman. Hindi rin dumating noong 1988 na traffic no. Na traffic pagtungo sa lupa. May traffic sa Himbabawid eh. Oo. Di binago na naman niya. 'Di ba? Tapos kanya ring hinulaan na ang mundo daw ay magwawakas noong 1967. Kasi nga, yun ang pagdating ni Kristo di umano. Tapos nung hindi nga dumating 1988. Ngayon ang hula uli siya na 2012 daw. 2012 naman. Dadating din si Kristo at pagtatapos na ang mundo. Kaso hindi rin po dumating. 2026 na eh. Mm. Nauna pa nga siyang mamatay sa pagdating ni Kristo eh. So, pinatutunayan ng kasaysayan at ng mga katala no, ng buhay ni Ansan Hong at ng kanyang iglesyang itinatag na bulaang iglesia na hindi siya tunay na lingkod ng Diyos at hindi siya tunay na sinugo ng tunay na Diyos. At speaking of Ansan Hong, Pastor, si Sir Tamil ay nanonood. Nakwento niya to sa atin na may mga kasama sa trabaho na member nito. Worldwide Vision Society. World Vision Pastor. Society. Pwede mo siya silang itag dito para mapanood po niyo. Kaya nakakalungkot na walang kaligtasan ang sino Yes, man po. kung ang kanyang katuruan at pagkakilala kay Jesus ay hindi ayon sa pagkakilala ng Biblia. Kasi pwede nating tawagin ang Panginoong Jesus sa parehong pangalang Jesus. Yes, po. Pero kung ang katangian ng iyong tinatawag na Jesus ay katangian na salungat sa katangian na itinuturo ng Biblia, na katangian ng tunay na Jesus, yung Jesus mo na kahit ang pangalan ay Jesus, hindi yung tunay na Jesus. Opo. Kasi hindi pwedeng yung Jesus mo ay salungat sa turo ng tunay na Jesus eh. Kasi hindi pwedeng dalawang katotohanan. Pwede bang sabihin mo na yung itim ay yun ay puti rin? Opo. At green din yan. Pag sinabing puti, iisa lang ang puti. Yes po, yun ang kung ano talaga yung pinakang universal na definition ng puti. Ayun talaga yun. Kulay. Hindi pwedeng baguhin mo ng 1 plus 1, 2. Sabihin mo pwede rin ang 3. No. Yun ang universal truth. Ganun din ang Panginoong Jesucristo. Pag sinabing Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos, yun ang tunay na Jesus. Pag ang Kristo mo ay tao lang at hindi Diyos, ibang Kristo yun. Bagamat pareho ang pangalan, pero iba yun. Hindi yung tunay na Kristo. Kaya, Pastor, wala palang kwenta na gaano tayo kaseryoso sa ating pananampalatay na iyakap. Gaano tayo kaseryoso sa mga mabubuting gawa natin kung ang pananampalatayang ito pala ay taliwa sa Biblia. At saka yung sinasamba nating Kristo ay hindi pala yun yung Kristo na. Oo, kasi bakit? Ang gawa naman ng tao ay pawang marumi. Kaya kahit anong tapat mo sa iyong relihiyon, kahit anong pagpapakasakit mo, kahit anong ibigay mo pa ang lahat ng mga tinatangkilik mo sa iyong relihiyon, pati buhay mo ibigay mo na rin. Hindi naman titingnan ng Diyos yung iyong gawa dahil na makakapagligtas sa iyo dahil lahat ay nagkasala pa rin at walang mabuti, wala kahit isa eh. Ibig sabihin, kapos yung iyong loyalty sa relihiyon. Kapos ang iyong paninindigan at kabanalan. No? Kahit na magpapatay ka pa, alang-alang sa iyong relihiyon at sa iyong pinahangaang tagapagligtas o leader ng iglesia, sa impyerno ka pa rin. Dahil hindi naman totoo rin nga ang Kristo mo. Yes. Tapos ang gawa mo rin ay hindi naman perpekto ding mabuti. Dahil lahat pa rin ay kasi sa Diyos isang mali lang mali lahat eh. Mali na lahat.
Kasi ang Diyos ay perpekto. Hindi pwedeng tatanggap siya ng mayroong kahit kaunting kapintasan. Kailangan kung ikaw ay magliligtas sa iyong sarili at kung ikaw ay hahatulan ng Diyos ayon sa gawa mo, ay dapat perpekto ka. Kasi ang Diyos perpekto eh. Kailangan wala siyang makikitang kahit isang batik o kapintasan sa iyong gawa. Kasi siya'y banal eh. So dapat tapatan mo. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos Ama, dahil walang makatapat sa kanyang hustisya at kabanalan, ang kanyang anak, ang kanyang pinababa sa lupa upang maging tao. Yes, pagkat yun lang po ang solusyon. Kailangan may maging tao na banal. Yes. Na yung banal na tao na yon, yun ang magiging tagapagligtas ng mga makasalanan. Na sa kanya ipapasa ng Diyos ang kanyang parusa at puot. Siya ang magre-represent sa lahat ng makasalanan. Nasasampalataya sa kanyang ginawa. Sa sampalataya na si Kristo lamang ang tagapagligtas, na si Kristo lamang ang tanging banal na Diyos at tao rin, tunay na Diyos at tunay na tao, na siyang kumakatawan sa lahat ng makasalanan, upang ang Diyos ibuhos ang puot, hindi na sa makasalanan, kundi sa kanyang anak. Kaya nga ang Panginoon Jesus hindi nagkasala di ba? Yes. Kahit kailanman, hindi siya nagkasala, ni kaunti man, ni isa mang pagsisinungaling sa kanyang labi, ay hindi natagpuan sa kanya, sabi ni Pedro. Opo, walang batik na Walang kordero bahid, walang dungis na kordero ng Diyos. Banal. Walang ganun. Pero bakit siya pinarusahan? O, di ba? Dahil mayroong sasagipin siya. Mayroon siyang hahanguin sa kasalanan. Mayroon siyang ililigtas sa kaparusahan. At yun ay ang mga sumasampalataya sa kanya. Yung mga tunay na kumikilala sa tunay na Kristo yung tunay na Kristong namatay sa krus at nabuhay na maguli. Hindi yung Kristong si Ansanhong na tao lang na nagpapanggap na Holy Spirit. Hindi siya yon. Kasi ang tunay na Jesus, nakaupo pa rin ngayon sa kanan ng Diyos ang kanyang katawang lupa. Opo, hindi po siya namatay. Nasa trono siya ng Diyos. Sa libingan. Siya ay nakaupo doon at siya darating na muli. Hindi ngayon, kundi sa pagwawakas ng panahon. Siya talaga'y muling bababa mula sa langit at itatatag niya ang kanyang kaharian. At makikilala siya ng lahat ng tao sa buong mundo. Kaya po, hindi po pwede na may ibang Kristo kasi ang sabi ng Panginoong Kristo, siya'y bababa Opo. At yung pagbaba niya, makikita ng lahat. Pati yung mga tumusok sa kanyang tagiliran, no? Makikita. Kahit yung mga namatay na nasa impyerno, makikita rin si Kristo na bumababa mula sa langit. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. So, pwede niyang ipakita ang kanyang sarili sa lahat ng mata, sa lahat ng lugar. Yes. Upang malaman ng lahat na siya ang tunay na Diyos, siya ang tunay na Kristo. Hindi yung mga pinaniwalaan nilang namatay uli, nakulong na ngayon, na Kristo. Ba itong si Ansanhong namatay, hindi nabuhay. So mga bulaang Kristo yan. Kaya nga sa Matthew 24, ito po ang babala sa atin. Mag-ingat tayo. Tingnan natin, basahin mo na lang kasi wala si Aliyah na dyan. Matthew 24. Yung mag-ingat kayo sa pagdating ng mga Kristo na magsasabi. Sa Matthew chapter 24 verse 23 hanggang 25. 24. Sa Tagalog. Chapter 24, 23 to 25. Ito po isang napaka malinaw na babala, talagang napakahalagang bilin ng Panginoong Hesus. Ano ang bilin niya? Sabi po dito, Matthew 24, 23 to 25, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Yun, di ba? Ito ay mga hula tungkol sa huling araw, tungkol sa pagkawasak ng templo, tungkol sa kalapastangan ng walang pangalawa, na hindi pa nangyayari, at tungkol sa mga bulaang Kristo. Na sabi niya, sa pagdating ng huling panahon, ito ang mga tanda na malapit na ang wakas. May magpapanggap na. Nasasabihin, nandyan ang Kristo, o narito ang Kristo, o naroon siya. Anong ibili ng Panginoon? Huwag kayong maniniwala.
Marami na po ngayon. Oo, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita pa nga sila ng mga mga himala at mga kababalagan. O ibig sabihin, may power din yan. Kaya akala mo, totoo sila. Kasi ang demonyo man ay pwedeng gayahin yung mga counterfeit, yung mga miracles pero counterfeit lang na miracles. Yung counterfeit. Kunyari mabubuhay pero mamamatay uli. Kunyari gagaling, magkakasakit uli. Yung No? pala, hindi naman ano. Hindi totoo. Totoo. Kaya nga sabi rito, kung maaari, ganun kasidhi ang panlilinlang na kung maaaring iligaw pati ang mga hinirang ng Diyos, ay maliligaw pero hindi nga Hindi maaari. nga, No? elect nga. Kung maaari, ibig sabihin, ganun ka-intense Yes. yung deception na even those who are elect are enticed to believe. No? Talagang tinutokso. Pero buti na lang at ang mga hinirang ay hindi pwedeng hindi hirangin. Diba? I-unelect. Kasi pag sinabing elect, tapos na yun. Yes po, na-elect na sila. Tapos na, hindi pwedeng magbago ng isip. Alangan namang, i-unelect uli kita. Hindi pwede yun. Kaya yun, pag sinabing naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Diba? Kung sabihin naman, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Bakit? Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Yan. And then, yun yung rapture. Parang kidlat. And then yung isa niyang pagdating ay yung makikita ng lahat ng mata. Visible. Yan. Isang invisible, isang mabilisan, at isang literal, at isang pagdating na talagang mababalita sa buong mundo. Yun yung second coming before the millennial kingdom. Yung makikita siya ng lahat ng tao sa kanilang mga balintataw. Kaya may dalawang coming. Isang parang gumuhit na kidlat, kinuha ang mananampalataya, mabilisan, at isang visible. Yan. Tapos ay magkakaroon na ng mga salot. Yun na yung sunod. Okay, so yan ang unang-unang warning sa atin. Ikalawa, ang kaligtasan po ay hindi sa pamamagitan ng bautismo. At hindi pinapanatili sa pamamagitan ng Lord's Supper o huling hapunan. Parang yun ang maintenance. Parang gamot no? Oo. Para may sakit ka tapos may initial na medication, magkagaling ka pero may maintenance na. Ayan. So wala pong maintenance po ang kaligtasan. Nang iligtas ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pagbubuhos ng kanyang dugo at pagkabayubay ng kanyang katawan sa krus, no, at sa kanyang kamatayan ay kanya pong binayaran once and for all ang utang ng taong makasalanan sa Diyos na sasampalataya sa kanya. Yung mga hinirang, no. Kailanman, minsan, magpakailanman ay kanya nang hinugasan ang kanilang karumihan sa harapan ng Diyos. At sila'y pinapaging banal sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. No, ang katuwiran ni Kristo ang kanyang hiram sa mga tao na kanyang hinirang. At yung kanilang kasalanan ng mga taong kanyang kinamatayan ay kanyang kinuha sa kanyang katawan. Kaya siya ay parang makasalanan. Tinuring siyang parang makasalanan sa krus kahit hindi nagkasala. Sapagkat ipinapasan ng Diyos sa kanyang sarili, kay Kristo mismo ang kanyang parusa. No? At ang kanyang puot ay kanyang ipinadama sa kanyang anak. Kaya ang Panginoon Jesucristo, kahit hindi siya nagkasala, napasigaw, Ama, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? This is the first time in the history that God the Father did not hear the prayer of His Son. Imagine, because it is for the sake of the elect, of those who believe in the Lord Jesus Christ. Yung sino mang magsisisi at magtitiwala sa ginawa ni Jesus. Kaya po ang kaligtasan, hindi mini-maintain kasi ibinigay ng libre. At kung yun ang titingnan, Pastor, siguro yung grace ng Diyos ang nagpapanatili. Hindi po tao. Yes. Hindi yung ating sariling gawa. Pakibasa mo ang Efeso 2:8-9 hanggang 10. Sabi po. Paano ba ang naligtas ang isang tao? Ito ba'y sa gawa? Ito ba'y sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap? Ay, hindi po. Sa kanyang relihiyon? Sa kanyang katuwiran? Basahin mo. Maliwanag pong sinasabi ito ni Pablo. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kita mo na, napakalinaw.
Ang sabi diyan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo. So past tense past tense. Naligtas. Naligtas. Hindi sinabing, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay maliligtas pa lang kayo. O dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ililigtas kayo. Past tense. Kundi, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo. Perfect past tense, no? Simple perfect past tense. Hindi, ano na? Perfect Perfect past tense. Pastor. You have been saved. Hindi lang you are saved, past tense, but you have been saved. Naligtas na kayo, tapos na. Sa paanoong paraan? Kagandahang loob. Anong kagandahang loob? Dahil may tumubos. Nahabag ang Diyos sa atin. Dahil mayroong nagmagandang loob. At yun ay ang Diyos na nakita ang taong walang kakayahan. Sinisikap ng tao na sa kanyang sarili ay abutin ang Diyos sa pamamagitan ng relihiyon, sa pamamagitan ng kanilang mga sakripisyo. Kaya kahit sa mga tribo no, na hindi na aabot ng sibilisasyon, nagsisikap sila na sila ay magpakasakit para sa kinikilala nilang Diyos-Diyosan na mga bato. Akala nila yun ang Diyos, bulkan. Na talagang sila ay naghahandog pa ng buhay ng kanilang anak na babae no, pag ang bulkan ay nagngangalit. Tutubusin nila yung kasalanan ng kanilang tribo sa pamamagitan ng kanilang anak. Kasi akala nila ay kayang tubusin ng tao ang kanyang sarili sa puot ng Diyos. Pero hindi. Sa Kristyanismo, baliktad. Ang Diyos ang naghandog para sa tao. At ang Diyos din mismo ang pumawi ng kanyang galit sa tao. Bakit? Hindi kayang pawiin ng tao ang galit ng Diyos Kasi kahit anong gawin ng tao, kahit anong pagsisikap niya, kaya sabi diyan, hindi sa inyong mga gawa So kahit anong gawin natin na paghihirap, pagsasakripisyo para iligtas ang ating sarili, hindi tayo makakaligtas sa puot ng Diyos dahil tayo lahat ay nagkasala. Walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ating mga mabubuting gawa ay pawang maruming basahan lang sa paningin ng Diyos. Walang kwenta po talaga. Walang kwenta ang ating gawa dahil kapos tayo sa hinihinging katuwiran ng Diyos na 100%. Kahit pa gaano pa karami ang mga charities mo para lamang maligtas ka, ay hindi po yun. Kahit gaano kalaki ang donasyon mo sa simbahan o kahit na anong pagpapakasakit mo sa simbahan, kahit ikay magpari pa o magmadre pa. Kung hindi ka kumikilala sa ginawa ni Kristo lamang at yung sapat na para ka maligtas, dinadagdagan mo, insulto sa Diyos. Yes. Tinapos niya ang kaligtasan pero ayaw mong maniwala. At sinasabi mo na, hindi sapat yan. Nilalagay ulit sa kanya yan, yung ginawa ng Oo. Nire-reject mo yung kanyang gawain ng pagliligtas. At sinasabi mo na, kaya ko rin naman Ako ay magsiseminaryo. Ako ay gagawa ng mabuti. Ako ay magmumunghe. Titira ako sa bundok kay mga ermitanyo para wag magkasala. Hindi pa rin yun. Kasi kahit saan ka pumunta, napanig ng mundo, kahit sa ilalim ka pa ng lupa tumira, ang kasalanan ay nasa puso, isip, at pagkatao mo. Hindi ka makakatakas sa kasalanan. Hindi. Kaya nga, ang sabi doon, dahil sa kagandahang loob. Sa kagandahang loob lang talaga po. Pag sinabing kagandahang loob, grace yan sa English, Malalim yun Hindi nga kayang, alam mo, hindi kayang i-translate yung salitang grace ng perfecto sa salitang Tagalog. Yung kagandahang loob kasi parang, ano lang yun parang mabait. Kahit ako pwede. Diba? Kahit sino. Kahit sino pwedeng sabihin maganda ang loob di ba? Magandahang loob. Pero pag sinabi sa English na grace or charis, Yeah. Pag sinabing grace, it is an undeserved favor. Yung bang binigyan ka ng pabuya o ng favor, na wala namang nakita sa'yo para sukat bigyan ka. Yung wala ka namang karapatan na tanggapin, at salungat pa nga yun doon sa requirement ng nagbibigay. Kasi sa halip na ikay maging karapat-dapat, di ka pa karapat-dapat. Pero sa halip na ikaw hindi karapat-dapat, binigay pa rin sa'yo ng taong yun o ng personang yun. Yun yung grace. Wala makakatapat sa ginawa ng Diyos. Kasi ang kanyang ibinigay ay buhay ng kanyang sariling anak. Sinong tao ang may anak na kanyang hahayaang mamatay yung kanyang anak para iligtas ang isang taong tunay na nagkasala talaga? Walang taong ganun.
So, Maski ako, hindi ko kayang yes. ipagpalit ang buhay ng aking anak para lamang iligtas ang isang taong nagpakasama. Diba? Nagnakaw, nagpumatay, pagkatapos yung anak ko ang ipapalit ko. Hindi gusto ko siya iligtas eh. Yes. Ito ang aking anak, siya ang kapalit. Biruin mo yung ginawa ng Diyos doon. Na dapat tayo ang parusahan, dapat tayo ang sumpain ng walang hanggan. Dahil bakit? Bakit walang hanggan ang sumpa ng Diyos? Dahil walang hanggan siya eh. Ang kanyang persona at kabanalan, kalwalatian. Justice na, eternal justice. Pastor. Eternal din siya. Kasi sa batas kasi, halimbawa, nakapatay ang isang tao. Pag ang napatay niya isang ordinaryong tao lang, may halaga kasi yan sa batas. Kino-compute yung value ng buhay. Kaya ba kung farmer, dati-rati 6'5", 6'5", ba napatay niya 6'5" yung buhay. Pero kababa ano. Dati po. Ipagpalagay na napatay mo ay senador. Medyo mahal 'yon. Kasi magkano ang sweldo noon? Ano ang kanyang ginagawa sa lipunan? Pipresyohan ka ng 20 million 'yon. Ay Diyos ang pinagkasalahan mo, anong ibabayad mo? Ay ang Diyos ay lumikha sa iyo. Yes. Siya'y walang hanggan. Paano ka makakabayad? Hindi ka makakabayad. Kaya nga ang kanyang parusa ay walang hanggan din. Kasi ang kanyang persona ay napakataas na hindi kayang bayaran ng sino mang tao yung halaga niya. Yung kanyang puot ay everlasting. Kaya nga mayroong everlasting judgment in hell. That's why hell is a place for unquenchable fire. It is an eternal punishment na pag ikaw ay namatay na hindi ka sumampalataya kay Kristo at siya lamang ang iyong tagapagligtas, dadalhin ka ng Diyos sa walang hanggang pagdurusa. At dooy wala nang katapusan ang paghihirap. Masusunog ka pero hindi ka namamatay. Dahil ang iyong katawan ay gagawing pang-impyerno. Kaya ang Diyos ay makatarungan lamang na dalahin lahat. Bakit lahat ay nagkasala? Kaya yun ang grace. Ganun ang grabing ginawa. Di ba kaya nga ang salita ni Juan ay gumamit siya ng salitang gayon na lamang. Sa Tagalog, gayon. Parang sobrang hindi kayang i-explain. No? Ganun na lamang ang pag-ibig. Di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Yun yung term na hindi may explain po ni Jan. Hindi. Wala na siyang sapat na salitang gamitin para ma-describe. Kaya sinabi na lang niya, for God so loved the world. Because the world that He loves is sinful. But yet, He exercised His mercy, not only mercy but grace. He gave them grace, an undeserving favor, the death of His Son, so that His Son would pay for the punishment of their sins. And His Son would become the mediator of those who cannot go to God because they are sinners. So only Jesus can mediate for us because He is the Holy One who can approach the Holy Throne. So we now have access to God the Father because of the death of His Son. And through the death of His Son, who is our advocate before God, we can now go to the Holy of Holies before God the Father. Yun ang sabi sa Hebrews Yes. Na sa kamatayan ni Jesus, malaya na tayong makakapasok sa dakong kabanal-banalan ng Diyos Ama sa langit. 10:21 po ng Hebrews 10:21 na tayo ay Kanya nang tatanggapin at hindi natatanggihan. Hindi na niya tayo itataboy sapagkat ang kanyang anak ang kumakatawan sa atin sa kanyang harapan. At yun ay dahil sa pagsasakripisyo din ng Panginoong Jesucristo. Tiniis niya ang lahat ng hirap, ang sakit, ang lahat ng emosyon na napaka-hirap dalahin. Yung pag-aglahi ng tao. Kinaya niya, alang-alang sa mga ililigtas. Ligtas. Kaya nga, sino ka para sabihin mo sa Diyos na ako pa rin ang masusunod sa buhay ko. Pagkatapos mo akong iligtas, bahala ako. Ikaw din, bahala ka sa sarili mo. Hindi pwede. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, inialay niya ang kanyang buhay para sa'yo. Sino ka ngayon para hindi ibalik yung pasasalamat at maglingkod ka dapat sa Diyos. No? Kaya walang pwedeng pagmalaki. Pastor, ito talagang mga nasa World Mission Society na ito, yung Church of God, kay Ansang Hong. Ito talaga yung kanilang ginagawa at very dedicated sila sa kanila pong pagmiministeryo. Aggressive talaga po yung mga yan. At marami pong naaakay
naniniwala sila at akala nila, lalo na yung mga wala dalang discernment, gullible, akala nila po ay totoo, tamang relihiyon ito. Kaya nga, maganda po na meron tayong pag-expose. Yun nga po. So kaya po ay pagka po kulto ay talagang dahil nga ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng katapatan Opo. Kaya kailangan silang manatiling tapat. Kailangan silang mag-recruit. Kasi utos iyon Ng founder ng founder. Na akala nila pagka hindi nila ginawa iyon, pupunta pa rin silang impyerno. Somehow, no, parang iniisip ko nga minsan, kung ganito kaya ang mga tunay na Kristiyano ka-aggressive. Tama po. Dahil nga sa sobrang lax yung mga Kristiyano, sobrang parang ano lang Kung sino pa yung mga tunay. easy go lucky, parang ganon, no? Na parang come what may. Opo, Total ako na may mananampalataya na. Sa biyaya naman. Sa biyaya naman ako naligtas. O di kahit naman, siguro magkulang ako, okay pa rin sa Diyos. Maling attitude Kasi basahin mo yon Ephesians 2:8 hanggang yung 10. Sa 10, no? Mali yun Kasi bakit? Hindi pwede na pagka iniligtas sa biyaya, total ligtas ka na at hindi sa gawa, babaliwalain mo na lang ang utos sa iyo ng Diyos at ang iyong misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos habang narito ka sa lupa. Anong sabi? Kung tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yun. Kailangan pa rin ng mabubuting gawa. Yes. So, hindi po pwedeng walang mabuting gawa at walang pagpapakasakit at walang paglilingkod at walang pangangaral at walang pagtitiis at walang katyagaan, pag-ibig at kahinahunan ng Kristiyano sa buhay na ito sa kabila ng mga hirap at pagsubok at mga panganib at mga pagtuligsa at mga pag-aglahi ng tao dahil kasama iyon Opo. Yun ang means grace. Pero ang end ay holiness. Yun ang purpose. Kasama po yun sa means ng Diyos, ng grace. Yes, mga gawa. Kasama yung means para maganap o para masabi ng isang tao na siya talaga inira o iniligtas. Kasi paano mo sasabihin na ikaw ay iniligtas kung wala ka namang mabuting gawa na nagagawa? Di mas masahol ka pa dun sa mga kulto. Yes. Na sila nagsasabing kaya naming maging mabuti at gumagawa ng buti pero sila sa impyerno. Ikaw naman, sinasalaula mo pa ang grace. Sabi mo, na may ligtas na, pwede ko nang gawin kahit ano. Mas mabuti pa yung kulto kaysa sa'yo. Ginawang lisensya. Kasi ginawa mong lisensya yung grasya Sila nga, hindi nila ginagamit ng lisensya yung grace ng Diyos di ba? Kasi hindi sila naniniwala. Kasi hindi ka sila naniniwala doon. Ikaw naman naniwala ka, ginawa mo pa, ibinato mo pa pabalik sa Diyos na parang, ayan, ang kapalit. Babaliwalain ko lang ito. At aangkinin kong ako'y ligtas. Kahit hindi kasi totoong ligtas ang nagsasabing siya ligtas, pero nananatili sa buhay na kagaya lang ng dati. Kasi tiyak na babaguhin ka ng Diyos. Nababago talaga. Pag ikaw ay nakaranas, nakaunawa ka ng pagliligtas ng Diyos, magkakaroon ng effect siya sa buhay mo. Tama. Hindi pwedeng hindi. Pastor, sasabihin naman nung iba dyan na allergic sa Lordship Salvation. Di kayo pala'y gumagawa para ma-maintain yung salvation. Hindi. Ito ay bunga ng pagliligtas at yung banal na spirito pa rin ang kumikilos. At ebidensya yun. Yes. Ebidensya iyon na ligtas na ang isang tao. Hindi pwedeng yung isang claim, sabihin mo lang na claim na, alam mo, akin yan. Nasaan ang dokumento mo? Hindi po pwedeng sabihin mo, iyo. Tama. Wala ka namang papel. Ganun din, yung sasabihin, ako ligtas na. Teka, nasaan ang ebidensya mo? Ang papel mo ay buhay mo. Yun ang ebidensya mo, yung buhay. Kasi sabi ng Panginoon Jesus, Matthew chapter 7, makikilala ang puno sa kanilang bunga. Makikilala kung sino ang sa akin sa pamamagitan ng kanilang buhay. Ngayon, kung nagsasabi kang ikinasa katotohanan at nasa iyo ang katotohanan ng Diyos, sabi ni John, at namumuhay ka naman sa kadiliman, ay ikaw ay sinungaling. Self-deluded ka. Ibig sabihin, dinaya mo ang iyong sarili, sinasabi mo lang ikaw ay nasa katotohanan at ikaw ay nakakaunawa sa katotohanan at nasa iyo ang Diyos. Pero, niluloko mo ang sarili mo dahil ikaw naman namumuhay sa kasinungalingan at sa lahat ng uri ng kasalanan. So, hindi totoo yung iyong confession. So, confession ka lang, pero hindi ka na-possess ng Holy Spirit. You are not possessed. You have no possession. You are not being possessed by the Spirit of God.
So, hindi po natin mapapanatili ang kaligtasan, hindi rin natin nakuha sa gawa ang kaligtasan, kaya hindi rin natin mapapanatili sa ating sariling gawa. Ang Diyos ang gumawa, siya rin ang kukumpleto nung ginawa niya. Yes. At ibinibigay niya ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu po, salungat sa turo ng World Mission Society, Church of God, hindi po ang banal na espiritu ay isang building o yung New Jerusalem. At hindi po Mother of God. Opo. Hindi po ang Spirit Mother. Siya po isang persona na laging ang reference sa kanya, pag siya tinutukoy sa kasulatan, ang tawag sa kanya ay he. He is a male, a person, but he cannot be seen because he is a spirit. The Holy Spirit cannot be seen, cannot be touched, cannot be recognized by human eyes or human perception or human senses, but by spiritual means. Yun lang tunay na pinananahan ng Espiritu ang makaka-recognize sa Holy Spirit. But people without the Spirit of God cannot recognize the Spirit. In fact, they cannot understand what the Spirit teaches. Because spiritual things are discerned by means of the Holy Spirit. Only those with the Spirit of God can understand spiritual things. That's why pag walang Holy Spirit ang isang tao, hindi siya makakaunawa ng kaligtasan, hindi siya makakaunawa ng katotohanan. Hindi niya maunawaan ang mga katuruan tungkol sa kung sino ba ang Diyos, sino ba ang Panginoon Jesucristo, ano ba ang kanyang ginawa. Because the Holy Spirit is the one who completes the work of salvation by teaching the elect who God is, who Jesus is, and what He has done. And He is the one who indwells those who are elect. Yun lang indwelt ng banal na Espiritu ang kayang maunawaan ang tunay na kaligtasan at kung sino ang tunay na Diyos at kung sino ang tunay na Panginoong Jesucristo. So kaya nga ang banal na Espiritu ang sumasamanampalataya. Sabi sa Romans 8:16, pakibasa mo. Romans 8:16. Basahin po natin. Sabi sa Roma 8:16, ito po ang sabi. Ganito po. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yeah. So kasama ng ating Espiritu sa loob natin, sa atin ang Espiritu natin, kasama na natin sa loob natin ang banal na Espiritu. At dahil sa banal na Espiritu, yun ang nagbibigay sa atin ng kakayahang maunawaan ang mga bagay na espiritual. Kaya nga sa isang taong nagtataglay ng Espiritu ay para sa kanya ay karunungan ang salita ng Diyos. Pero sa mga walang banal na Espiritu, sa mga napapahamak, ang salita ng Diyos ay kamangmangan. Yes. Di nila kayang maintindihan, di nila kayang maunawaan. At maunawaan man nila ay salungat. Katulad ng mga kulto, no? Salungat sa katotohanan. Nag-iimbento sila ng kanilang sariling interpretasyon. Hindi yung tunay na kahulugan ng Diyos ang kanilang naunawaan sa mga salita sa Biblia, kundi yung pakahulugan nila sa kanilang sarili. Subjective yung kanilang pagkaunawa. Tayo objective. Walang halong kulay, walang halong pet belief at doctrines. Mere truths of the Word of God. Pag nabasa natin ang isang sitas ng Biblia, ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa, kaya tama. Yung taong walang banal na Espiritu, nababaliw pagka nagbasa ng Biblia. Kaya di ba makakakita ka minsan dito sa Maynila, meron ditong minsan ako nakita na hubad na tao na may karatula na dahil sa kababasa ng Biblia daw niya, ay nabaliw. Ba? Nakalagay dito, malapit na ang bakas. Ba? Maganda sana, pero hindi tama yung ginagawa niya na siya wala na sa sarili, kumakain na ng mga tira-tira sa mga basurahan. Diba? O paano paniniwalaan yung taong ganun? Kung ikaw ay nasa kay Kristo, ay bakit ganyan ang buhay mo, di ba? Hindi ka ba tinutulungan ng banal na Espiritu na maunawaan na ang kalagayan mo sa buhay ay hindi magandang patotoo? So kaya nga, we believe that unless the Holy Spirit indwells a person, he cannot understand the Word of God and he cannot comprehend the things of God. Sa kanila ay foolishness lang ang salita ng Diyos. Kahangalan lang. Walang kaya di ba nung tayo hindi pa Kristiyano, hindi pa tayo isinilang sa pamamagitan ng Espiritu, hindi pa tayo binuhay sa Espiritu. Kahit magbasa-basa tayo ng magbasa ng Biblia, parang wala lang. Baliwala. Hindi mo siya maunawaan. Oo, kahit anong interest mo, wala ka pa rin maunawaan. Kasi wala namang tumutulong sa iyo na banal na Espiritu parang maunawaan.
parang comics lang ito, nalimot mo na rin. Parang kwentong ano lang. Ngayon, napakahalaga sa atin ang ating pangunawa sa Opo. salita ng Diyos. We Oo pa. treasure it and we cling to it and we defend it. Opo. Because Pero- this is the only truth that where we can find Yes. the plan of God for our souls. Ito yung authority talaga, yung final authority po natin. Mm. Pananampalataya. So, okay po, sir? Medyo Okay. Okay, meron na po tayong mga katanungan. entertain po natin. Kay limang, sa una muna, Alia. Baka may kaunahang tanong. Wala naman? Okay, scroll down. No? Kasi ini-comment lang, hindi tanong. Ask ko lang po. Yan, Ask ko lang po, sa Jeremiah 32:35 o 7:31, dito po daw hindi omniscient ang Diyos. Pakibasa mga. Tingnan natin kung ano yan. Jeremiah 32:35. Paanong masasabing hindi daw omniscient? 35. 32 Verse 35 ba yan? Pag hindi, 7:31. Anong sabi diyan? Gumawa pa sila ng altar para kay Baal sa libis ng Ben Hinnom at doon sinunog bilang handog kay Molek ang kanilang mga anak. Hindi ko ito iniutos ni hindi sumagi o ni hindi man lamang na ipagawa sa kanila upang magkasala ang Huda. Parang hindi niya inisip. Parang ang tawag po diyan anthropomorphic expression. Na hindi po sa totoo na hindi niya alam yon. Kasi nga alam niya ang lahat eh. 'Di ba? Sa mula't mula pa ay kilala na ng Diyos ang sa kanya, 'di ba? He foreknows and he choose the elect and kanyang binaypass yung mga hindi elect. No, kilala na niya lahat. Kilala po niya. Paano hindi niya malalaman yung gagawin? No? Sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 6, no, bago pa ninyo hilingin sa Diyos alam na niya tapos na di ba? Sapagkat alam na ng inyong Ama sa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo hilingin. So alam niya ang lahat ng bagay. Sabi nga ng Panginoon Jesucristo, maging buhok ninyong lahat bilang ko lahat di ba? No? Alam din niya ang niisip. Sabi niya kay Nathaniel, bago ka makita ng iyong kapatid nasa ilalim ka ng isang puno, no? Nakita na kita. Okay, sabi nung Nathaniel, di yata't ikaw nga talaga ang Mesiyas, no? Diba? Ang aming matagal nang hinihintay. So, He knows all things and He controls all things. Pero may mga salita sa Bible na yung author, sa tindi ng kanyang paglalarawan, na talagang ayaw ng Diyos ang isang bagay na yon, gumagamit siya ng mga figurative languages na kung ang Diyos ay parang tao, parang hindi masasagi sa isip niya yan Nagagawin ninyo sa sobrang kasumpa-sumpain parang hindi mo maaatim no, kung tao ka na ganun ang gagawin mo. Sa halip na pasalamatan mo ang Diyos gumawa ka ng rebulto ni Molek. Marami pong mga figurative language like doon po sa Genesis chapter 6, no? Nang sabi doon ay at nagsisi ang Diyos, no? Na nilikha niya ang tao. Na mayroong maling ginawa pala siya. Para pag yun ay literal. Pagka kumukontra ang isang salita sa ibang turo ng Biblia, gaya ng ang turo ng Biblia, ang lahat ng bagay ay alam ng Diyos. Tapos may turo ang Biblia na hindi sumagi sa isip man lamang ng Diyos yung gagawin ng mga Israelita, no? Tsaka parang nagsisi ang Diyos, na bakit pa niyan likha ang tao. Pag nagkukontrahan yun, isa lang ang totoo doon. At yung isa, figure of speech yun. Yes. Ngayon, hindi pwedeng figure of speech na ang Diyos ay walang hanggan ang kakayahan because that's His intrinsic characteristic. Yung attribute. Essential attributes niya yun. Hindi pwedeng ang Diyos ay kulang ang kaalaman. Kaya hindi pwedeng yun ang mali. Ngayon, bakit ginamit yung salitang ni hindi sumagi sa isip ng Diyos o nagsisi ang Diyos? Kasi po, ginagamit ng author ang pangkaraniwang salita ng tao upang ipaalam sa mga mambabasa kung gaanong ang Diyos ay gayon na lamang ang pagkagalit. Na parang, grabe ka naman, parang hindi sasagi sa isip ko, magagawan mo ako ng ganyan. Utang mo sa akin lahat, pagkatapos ginawa mo pa yan. So, ganun iyon. Ano pa po yung mga ibang anthropomorphic expression? Yung pong nalungkot ang Diyos. No? Nagulimihanan ng Diyos. Ano pa yung anthropomorphic expression? Ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi upang hindi kayo abutin. No? Mahaba ang kamay ng Diyos. No?
o kaya naman ay Nahum 1:3 ay bagyo ang kanyang dinadaanan at ang mga ipo-ipo at ang mundo ay tuntungan lang ng kanyang paa. Ang mga ipo-ipo, bagyo at ipo-ipo ang dinadaanan at ang mundo ay tuntungan ng mga paa. Ay may paa ba talaga ang Diyos? Maupuan. So contradictory yon because God is spirit and spirit has no body or has no body parts. Kaya po, yun ang hindi literal. Pag sinabing may paa ang Diyos, kasi gaano kalaking paa yun? Mundo tinutuntungan niya. O gaano kahabang kamay yun na mula sa langit ay umaabot sa lupa, no? At gaano karaming kamay? Kasi sinabi sa lahat ng tao na ang kamay ng Diyos ay aabutin kayo. Di kung lahat ng tao inaabot ng kamay, milyong kamay iyon at haba-habang kamay, parang si Elastic Man. Di ba? Kaya kung kumukontra ang isang salita sa ibang paturuan ng Biblia, alamin natin ano yung doctrinal, ano yung figurative. Hindi pwedeng figurative lang yung ang Diyos ay espiritu dahil katangian niya yan talaga. Talaga namang hindi nakikita ang Diyos. Malibang siya ay nagpapakita bilang tao. Yun naman ay theophany. Yung pong ang Diyos pansamantalang kumukuha ng katawan ng tao at lakas ng tao at itsura ng karinamang tao pero naglalaho rin. Gaya nung nakipagbuno ang Diyos kay Jacob. Theophany yun. Kaya marami pong mga prinsipyo ng interpretasyon sa Biblia na kung hindi ka aware sa tinatawag natin na historical, grammatical, literal interpretation of the scriptures o hermeneutical principle na pangunawa sa mga salita ng Biblia, malilito ka. Pero kung ikaw naman ay nag-aral na may mga lingwahe pala ang mga Hebreo na kadalasan o minsan ay binibigyan nila ng parang isip ng tao ang Diyos dahil sa gusto lang nilang mai-express yung kanilang damdamin at maipaunawa sa mga sinusulatan na ganito kagrabe ang inyong ginagawa sa Diyos. Diba? Mayroon din silang mga tinatawag na yung anthropopathism. Pathism yung emotion ng Diyos, di ba? Na nagsisi siya. Yun po yung anthropopathism na parang damdamin ng tao yon na inilagay sa Diyos para maunawaan lang ng tao na gano'n nakasama. Nalungkot. Na parang sobrang nagsisi. Parang sobrang kasamaan na ng tao, no? Ano pat wala nang kahit isang mabuti. Kaya nagsisi ang Diyos. Kung ang Diyos ay patulad sa tao, nagsisi na siya. Pero hindi nga siya tao eh. Meron ding verse na nagsasabi na ang Diyos ay hindi tao, nagaya ng tao na nagsisisi. So, seeming contradiction but not really a contradiction. There are different figurative languages lang po 'yun. So we must interpret the scriptures. If it is figurative, then it is not literal. So it is just a manifestation of the author of one aspect of God's characteristic using man's emotion and man's body parts to denote or to illustrate what God is doing and how God reacts to certain situation, especially when the Israelites sin against God. Yes. So because he wants to communicate the emotion of God, how God feels to the Israelites. Yung author lang ang gumawa noon. At lagi nang kasi pag sinabing Hebreo ka, ang mga Hebrews, they are used to use figure of speeches. Like yung tinatawag natin na personification. Yung let all of the trees will clap their hands. Let all of the trees clap their hands. Let all of the trees clap their hands. No, na kinakanta nila yon during their travel going to Jerusalem, no? Coming from different parts of Israel. So iyon na yung tinatawag doon, ang tawag doon ay Song of Ascents. Yung kanta nila sa paglalakbay habang umakyat sa bundok. Nagmamasid sila at sa kanilang pagpupuri, binibigyan nila ng kamay ang mga puno. Na let all the trees of the field clap their hands. Hindi naman po yun literal. Pag nakakita ka naman ng punong pumapalakpak at may kamay, hindi po yan puno. Natatakot ka. Mayroon namang anti-personification at yun ay alam natin, yung pag sinabing demonyo ka. O di ba, hindi ka na tao, demonyo ka. Pero hindi ibig sabihin literal kang demonyo, no? Kundi mayroong kang katangian na para kang demonyo. Pero ina-anti-personify natin yung taong yan. Bawa, aso ka. O, paano ka naging aso? Hindi ka naman aso. Anti-personification. Yung ugali lang. Yung ugali lang ang parang aso, parang mukha kang baboy o baboy ka kasi matakaw. So may katangian yung taong yun na gaya ng baboy na kaya mo ina-anti-personify. Sa Biblia maraming ganoon. Kaya nalilito yung iba na walang aral sa mga Hebrew poetry. Poetical ang masyado kasing matulain ang mga Hebreo, no?
Kaya nga yung Hebrew language is pictograph eh. May picture, may images behind every stroke nung kanilang words, letters sa alphabet. No? Yes. So, kaya nga makikita natin na yun po ay hindi po literal na nagsisi ang Diyos o literal na hindi alam ng Diyos. Pagka po may ganoon, yun po ay pagpapahayag lang ng manunulat sa damdamin ng Diyos na parang ang Diyos ay tao na hindi sumagi sa, parang ganun kasi tayo, hindi mo lang sumagi sa isip ko na ako'y iyong tatraydorin kasi ang dami-dami kong itinulong sa'yo. Tapos ako pa ang susi kung bakit ka naging ganyan. Pagkatapos sa huli, lalabanan mo ako, di ba? So, kumbaga, hindi inaasahan. Pero, alam niya. Kaya lang ginamit yung damdamin at isip ng tao para maunawaan ng tao. Kasi po kung hindi tayo gagamit ng mga salitang pantao, paano maunawaan ng tao ang Diyos eh? Eh, ang Diyos naman hindi nagsisisi. So, paano maunawaan siya nagagalit? Di ba? So, umuusok ang kanyang ilong. Hindi naman totoong umuusok ang ilong ng taong galit, di ba? Pero, yun ay isang paglalarawan lang. Ba't ganon, di ba? O kaya pagka minsan ay yung sabing, yung mata mo ay ano na, nanlilisik. Hindi naman talaga nanlilisik eh, kundi tumititig lang. Parang galit. O, nanlilisik ang mga mata, di ba? Umuusok ang bumbunan. Di ba? Mamamatay ka na sa gutom. Di ba? Minsan naman yung tinatawag natin na yung similitude. No? Like the deer or as the deer panted for the water. Gaya ng isang usa. So malinaw na hindi literal yun kasi gaya. Similitude or similar to a deer that tries to find water whenever it is thirsty. Na tumatakbo yan, no? Naghahanap yan talaga. Uhaw na ho eh. No, ganun din ang aking kaluluwa. Meron mang metaphor, direct yon na pagbanggit na ikaw ay isang, hindi, walang gaya. Ang metaphor ay gaya ng talinghaga. Ang talinghaga ay extended metaphor, ang parable. Parang direktang isinasabi mo na ang Diyos ay ano ba, talinghaga ng alibugang anak. Ay yung ama na mabuti at alibugang anak. So, direktang inihalin tulad ang isang mananampalataya sa isang alibugang anak. At ang Diyos naman, ama sa lupa. Pero hindi yun totoong siya mismo yung ama na yun. Kundi yan ay talinghaga lang. Isang panlupang kwento na inimbento lang, pero may makalangit na kahulugan. Karaniwan ay hindi nangyari sa tunay na buhay. Pastor, another question pa. Okay. Kay brother. Question po, Pas. How about kay Eduardo Manalo? May madaming message at ang ibang ministro. Sana. Ibang ministro umiyak kapag nananalangin. Napindot mo na ali yan, di man. Yan, pinayan. Yeah. Pasay panlilin na lamang, controlling manipulation. Bahagi po yun ng kanilang homiletics. Kasi meron akong pinsan. Galing. Meron akong pinsan, kapatid ng lola ko yung tatay niya. Pinsan ko siya na naging ministro. At sinabi niya talaga pinag-aaralan kung paano umiyak. Kumbaga meron silang subject sa homiletics yun sa kanila na yung preaching. Sa preaching na you need to really cry. So bahagi iyan ng kanilang strategy din so that people will believe that you are sincere. So kumbaga kasama na iyan sa kanilang practices. Kaya kahit sinong ministro, iiyak yan pag nananalangin. Pupu. Diba? Kasi bahagi iyan ng kanilang kultura. Kultura na yan sa kanila. Tapos yung iba naman ay di umiiyak rin. Pero kultura na rin lang. Yung mga miyembro, iiyak din. Kung parang iyakan na sila. No? So that is one of their practices which is to my opinion. In my opinion is if you are not truly feeling like crying, bakit ka naman iiyak? So, dapat din, normal din tayo Kung talagang naiiyak ka, saka ka lang umiyak. Kung hindi ka naman naiiyak, huwag kang umarte na iiyak ka kasi hindi totoo yun Hindi totoo. So, when we preach, we are just true to our own emotions. So, if we are carried away by a story or by our preaching, at totoo naman, ilabas mo. Pero hindi naman dapat na magpatalo ka rin sa emosyon, no? Na wala ka ng control.
Di mo na, Kasi di mo na matatapos yung sermon mo. iyak na lang. Iyak ka na lang ng iyak. So lahat iyakan na lang. Pagkatapos sa mga iyak, amen. So hindi po pwede iyon. So kaya nga, we must control our own emotions Yes. even if we are honest to our emotions. We should still control our emotions. Yeah. Ano ba? Kinikilala din ba ng mga kulto gaya ng INC, MCGI at LDS, GWS ang katuruan ng creeds, confession, ganito. Meron din naman lang silang creeds, kaya lang iba. Iba Ang yung sinabi kasing creeds, yun yung kanilang saligan ng pananampalataya. Yung confessions, kapahayagan ng pananampalataya. Meron, lahat ng kulto meron ding creeds. Kaya din pwedeng sabihin, siguro baka sinabi mong Christian creeds, hindi nila yun paniniwalaan. Iba naman ang creeds ng tunay na Christian. Yes. Yung Westminster Confessions, yung 1689, Baptist Confession, yung Apostles' Creed. Creed natin iyon. So, sila meron ding creed, pero ibang creed nila. Yes. Kaya hindi mo pwedeng sabihin wala yung creed sila. Meron din sila. Creed ng kulto. Creed ng kulto. Kaya meron din silang confession sa website nila, naroon yung creeds, naroon yung confessions na ang Ama, Anak at Espiritu ay iisang Diyos na nagpahayag sa iba-ibang kaanyuan. Okay. Yun ay confessions of statement ng faith. Parang, so, ang tanong ay, yung bang creeds na sinasabi mo ay Christian creed? Talagang di naman nila paniniwalaan yun. Galing ba sa Biblia? Ngayon, yung hindi po yun galing sa tao, yung sa Christian creeds. Kundi, binuo lang ng tao, pero galing sa Bible. Yeah. Yan po. Good afternoon po dito sa London. Nga. Yung pangalan ni Allen de los Santos, no? Kapatid, may church po ba na malapit sa Paco, Manila? Ay, naku, malapit na malapit po kami dyan. Kami po, malapit. Kami po isang palo. Opo. So, punta lang po kayo sa 478 Manga Avenue. Siguro, i-chat mo na lang mamaya. Pero kung member po kayo ng ibang church, pag kulto na, pwede kayong umalis. O kaya mali na talagang katuruan, pwede na. Pero kung tama pa naman po sa fundamental teaching, ay okay lang pong umattend kayo, pero associate. Yun po yun. Kasi hindi po kami nagsiship stealing. Otherwise, di kagaya rin po kami ng iba, no, na gaya ng malalaking churches, na yaya ng yaya, ay kawawa naman yung aalisan. Pero kung ang dahilan talaga na pwede, valid reason para umalis sa isang church ay kung yung mga fundamental teachings, yung mga major teachings of the scriptures ay sinasagkaan o kumbaga kinokontra na nila. Like halimbawa, isa sa mga matatawag natin na major teaching na ngayon ay yung salvation, na parang ang tao ang may gawa, no? Parang may kontribusyon ang tao. Ay kung hindi dahil sa akin, hindi ako maliligtas. Wait, medyo salungat na. Hindi lang medyo. Salungat talaga yan sa katuruan. Biyaya nga paano naging ambag mo yan? Hindi nga sa gawa Diba? So, yan po ang isa sa mga reasons. O kaya, halimbawa, may napapractice sila noong wala na namang gifts, na yung continuationist na nag-speaking in tongues pero imbento lang. Opo. Parang naglulukuhan na lang po tayo dyan sa church. Na usya baba, kula bababa, usya lakaba, syumalanda, syubalakad na. Hindi po na ako tatagal dyan kung alam ko namang mali yan. At yung nagsasalita, hindi naman totoong nagsasalita ng wika. Kasi nungalingan po. Di ba, paano ka mabubuhay sa isang community o sa isang environment na naglulukuhan na lang ang bawat isa? Tama. Tayo pa na may Kristiyano, pagkatapos pinaglululoko ninyo ang inyong practices at sinasabi niyo, ako'y kinausap ng Diyos. Kalokohan na. Ayan po yung major teaching, kasi po yung revelation ng Diyos ay isang malaking, isang malaking katuruan. Isang kumbaga major na katuruan na pag kinausap ka ng Diyos, ibig sabihin, nagre-reveal sa iyo ang Diyos. Ba't sa amin hindi? At sa pamamagitan ng scriptures, nagre-reveal din naman sa amin ang Diyos. Pero sa pamamagitan ng kanyang salita at sa aming karanasan. Sa buhay na personal, na buhay na mga events, doon siya kumikilos. Hindi doon sa nakausap mo audibly, nakita mo mismo yung glory, tapos ang buhay mo naman, chismosa ka. Salita ka ng wika, tapos pag uwi mo, chismis ka kay kapatid, alam mo si kapatid, alam mo si pastor, alam mo si sister. Pag uwi mo, minura mo yung asawa mo. Pag uwi mo, hudas ka. Biblia pa rin naman. Satanas ka, biblical pa rin, di ba? Demonyo ka, Sabi niya, Biblia naman yun, nasa Biblia
O yun, yung problema, pinapangatawanan pa nila yung kasalanan na yun ay Yes. biblical. Pag ganun na po ang practices, ako po talaga aalis. Kaya nga po ako umalis doon sa aking dating samahan Biro mo, sinasabi nila, nakausap na nila ang Diyos. At pagka hindi ka kabilang sa ganitong sistema, sa G12, ay hindi ka daw gagantimpalaan ng Diyos. Mawawala sa yung blessing. At ito daw, G12, ang disenyo ng Diyos para daw sa makabagong iglesia, na ito yung pamantayan niya sa leadership ngayon. At pag hindi ka nag-franchise nito na parang McDonald's, ay hindi ka pagpapalay, hindi uunlad ng iyong iglesia. At yung paglilingkod mo ay parang walang kabuluhan kasi hindi approve yan ng Diyos At si Cesar Castellanos, ang apostol sa makabagong panahon, ay sabi ko, tika muna, wala na pong apostol at 12 lang. Kung dadagdagan ninyo, ay nangangahulugan na gusto nyong dagdagan ang pundasyon ng katuruan. Yes. Kasi ang pundasyon ng katuruan ay yung 12 apostol, wala nang iba. Pag may dumating pang apostol, nangangahulugan lamang na may dadagdag kayo sa katuruan. Tika muna, yari na ang Bible Yari na rin ang statement of faith ng Bible Opo. At natatag na ang iglesia. At tatag ng iglesia at tayo nakatatag lang sa mga dati ng itinuro ng 12 apostol. Kung dadagdagan nyo, baguhin natin ang number noong mga pundasyon sa langit, sa bagong Jerusalem, no? Baka gusto 12 lang ang pundasyon dadagdag pa ng apostol. Nasabi doon kasi, nakasulat sa bawat pundasyon na 12 pundasyon sa langit, ang pangalan ng mga apostol. Kung yun na may apostol rin totoo, yung Castellanos, dadagdagan ng isa pang pundasyon. Palalakihin mo yung New Jerusalem. Dami ang apostol. Pero mo, mati-change pa yung structure na engineer na nga ay Diyos mismo. Yung pala hindi pa yari yun, lalabas. Kailangan uling i-restructure. Dahil mali pala yung nagawa niyang structure. Kaya major po yan may mga apostol, major na yan. Kasi revelation na yan ng Diyos Yes po. May mga revelation, kung ano nung pangitain, napunta sa langit, napanaginipan ang Diyos, nahulaan kita na ikaw ay pupunta sa Cambodia. Ayaw naman ng tao. Sabi, ikaw na lang kaya, nahulaan din kita, punta kang Iraq, kung tayo maganyanan. Pwede naman tayo parehong managinip, ikaw sa Iraq, ako sa Cambodia, mas maganda pa roon kaysa Iraq. Sabihin naman, hindi yan totoo. Ba't nagtatalo-talo ang Diyos natin? Di ba? Paano mong sasabihin sa'yo ng Diyos ang bagay na hindi pinalam sa akin, tapos ayaw ko noon? Teka muna, dapat yung sasabihin sa'yo ng Diyos, yung gusto ko. Kasi Diyos ang nagsabi na ako'y uutusan niya Ba't ako sapilitan na pasusunurin mo? Tapos, anong katibayan kung Diyos talaga ang nakipag-usap sa'yo? Ang demonyo man ay pwedeng magkunwaring anghel ng kaliwanagan, di ba? 2 Korinto. Paano kung yun ay anghel ng demonyo, nagpakita sa'yo, susundin ko siya? Di pagka sinunod kita, sumusunod ako ngayon sa demonyo. Buong buhay ko, ako ngayon ay masunurin sa demonyo. Yan ang kamali. Kaya po napakalaki pong maling katuruan. Yan pong mga bagong revelasyon, yung mga panghuhula na imbento lang, na nakapanaginipan lang, akala mo napakalapit mo na sa Diyos Tapos ikaw din naman yung walang pananampalataya pag nahirapan ka na. Ayaw ko na, sigaw ka na. Next question po, Pastor, kay Arman Abilia. Biblical ba ang pre-trib at post-trib? Biblical po. Naniniwala po ako sa pre-trib at post. Ganito kasi pwede po kasing pre-trib, pwedeng post-trib. Either alin mo dyan. Kasi pareho may suporta kaya pareho nasa Biblia. Kaya lang, hindi pa iyan po major teaching, no? Kasi nga po, iyay end times. Wala namang po makakasigurado sa end times Yung mga mangyayari kung ano ba talaga. Kasi nga, hindi pa nangyari. Yes. At hindi naman po iyan hula tungkol sa personalidad ng Panginoon Jesucristo. Kung yan po'y hula lang sa mga mararanasan ng Kristiyano, na bunga ng mga interpretasyon ng iba't ibang mga scholar ng Biblia, nagkaroon ng mga supporting verses sila, kung pre-trib o yung bago yung 7 taon ng paghihirap, bago dumating ang 1,000 years, ay magkakaroon muna ng rapture, yun ang pre-trib. O kaya ang rapture magaganap sa mid-trib. Tapos iingatan ng Diyos at buong 3.5 year, nakalahati ng 7 taon ng mananampalataya, at sa pinakakalahating taon o kalahati nung 7 taon na yun, 3.5 years, doon mangyayari ang rapture. Yung iba naman, ang post-trib sa rapture mismo, pagkatapos na ng paghihirap. Ganito po ako kasi dahil nga walang definitive na teaching ang Biblia na isa lang, maraming interpretasyon dahil end time siya. Ako po, ang aking pong isip, ako'y pre-trib in theology. But in heart, ako'y post-trib. Kasi kung hindi man ako kasali sa pre-trib, hindi pala roon ang rapture, kundi after na ng o mid-trib na o post-trib na, hindi handa ang puso ko, naiwan ako, hindi naman pala ako naiwan, dahil hindi pala totoo yung pre-trib.
Ang mahalaga, handa ka. Alin man dyan, kaya nga ako po ay hindi dogmatic pagdating sa sa tribulation. Kasi hindi naman salvific po yan eh. Hindi po salvific yung usapin na yan. Kundi ano lang ang mangyayari. Pero kung ang usapin ay salvific at yung revelasyon na ng Diyos, na naririnig mo ang Diyos, tika. Pero yung interpretasyon lang na iba-iba sa kasulatan tukol sa mga magaganap sa hinaharap, hindi po maituturing iyan na pangunahing katuruan. Kasi may mga tao nga hindi alam ang tribulation, ligtas eh. Yung ang magnanakaw sa krus, hindi nga naturuan ng justification, sanctification, o ba't ligtas iyon. Ngayon din, sasama ka sa paraiso. Sabi daw nung man in the middle cross Hindi na nga dumaan yun sa mga basic teaching. Ano ang sabi? Man on the cross, you can come. Ganun lang. Di ba? The man on the middle cross. Yun ang ilustrasyon ni Singte. Hindi. Nung isang Presbyterian na reform. Yeah. Tinanong siya, ba't ka nandito sa Alistair Bing? Kanya lang ilustrasyon yun, interpretasyon niya, kwento niya doon. Kwento lang naman. Hindi naman talaga nasa Biblia. Ito po, Pastor, magandang tanong ito. Kay Allen de Santos pa rin. Jesus himself said, but he who endures to the end shall be saved. Matthew chapter 24, verse 13. Ang tanong niya, if salvation could never be lost, why would Christ command believers to endure until the end? Okay, so magandang tanong. Dito maraming nagkakamali at sinasabi nila na ang kaligtasan talaga ay sa pagsisikap. Opo. At doon sa pananatili hanggang wakas. So therefore, hindi biyaya. Ngayon may context. Saan ba yan sinabi? Doon sa Matthew 24. Ano ang context ng Matthew 24? Ito yung paghihirap. Ito yung kalapastanganan. Ito yung tribulation, the great tribulation. Na sabi nga doon, pag binasa natin, pagkatapos ay kapuputan kayong lahat sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan na patayin. Ito yung tataka, no? According to some scholars, ito yung tataka ng one world leader, 666, nakatumbas ng isang pangalan ng isang leader. At dahil dito, marami ang tatalikod sa kanyang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksi sa isa. Marami ang magpapanggap na propeta, liligaw ang mga tao, lalaganap ang kasamaan, kaya't malalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, yan, sabi diyan, makakarinig kayo ng labanan ng digmaan sa iba't ibang dako. So, yung paghihirap na ito ay tulad sa isang babaeng manganganak doon sa verse 8 ng chapter 24. Meaning, this is the time of the Great Tribulation. And this text is descriptive, hindi po yan utos. No? Decretive. Hindi po decretive. Kasi po may mga statements na decretive na dapat manatili ka para maligtas. Kundi ito po i-describe na yung mga taong nasa gitna ng paghihirap na yon, yung mga ligtas mananatili hanggang wakas. Hindi sinabing kailangan manatili kayo hanggang wakas para maligtas. Kundi ang mananatili hanggang wakas ang maliligtas. So ibig sabihin, yung maliligtas, mananatili hanggang wakas. Hindi siya prescriptive. Kundi siya po ay definition. Hindi po siya prescriptive o utos. No, ang tawag doon, siya ay declarative. That's declaration. Na yung mga mananampalataya ay magtatyaga hanggang wakas. Dahil tiyak talagang magtitiis hanggang wakas ang mga mananampalataya. Dahil may elect pa rin sa gitna ng paghihirap ng tribulation. Bagamat ayon sa pre-trib ay hindi kasama yung mga hindi Kristiyano, pero sa loob ng 7 years na yon ng kahirapan, may magiging mananampalataya. At sila yung magtitiis hanggang wakas. So, yan po ay descriptive, hindi prescriptive. Dinescribe lang yung tibay ng pananampalataya ng mga hinirang sa loob ng mga taong yon ng pagdurusa. Hindi po yan ngayon ng panahon ng iglesia. Kundi dinescribe ito yung panahon na darating ang matinding paghihirap. Diba? Yung rapture muna, tapos darating ang paghirap, tapos magkakaroon ng mga bulaang Kristo, ganyan. Ganyan. So, sana po ay malinaw sa inyo na hindi ito prescriptive, hindi po ito doctrinal na hindi naman tinuro na kailangan mong magtiis para maligtas. Ibang-iba ang word. At ang magtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, pag biniligtad mo, ang maliligtas ay yung magtitiis hanggang wakas. Pag binaligtad mo, pareho lang ang meaning. Description siya ng maliligtas. Sila yung magtitiis. At yung mga hindi magtitiis, hindi talaga ligtas yon. Hindi nawawala ang kaligtasan, kundi talagang hindi sila ligtas. Kaya hindi sila magtitiis dahil hindi naman sila ligtas eh. At isa pa, isang malaking argument yung pagka daw natatakan ay mawala ng kaligtasan, hindi na maliligtas. At yun daw ang pagtitiisan. Hindi po sinabing yung pagtatatak ang pagtitiisan, kundi po yung kahirapan. At ang mapapahamak ay hindi lang nagpatatak, kundi sabi doon, ang nagpatatak, ang tumanggap ng tatak
sa kanang kamay o sa kanang noo at sumamba sa halimaw, yun ang wala ng kapatawaran. Ibig sabihin kasi gusto niya. Yung pagsamba, hindi yung pagtatatak, hindi yung pagsamba kasi may ate. And those who receive the mark of the beast and worship the beast, diba, will be damned forever. Mapapahamak na sila. So yun po, talaga hindi naligtas kasi gusto talagang magsumamba. Pero ganito ang sitwasyon, sabi nga ni John MacArthur. Halimbawa, aksidente akong tinatakan, pinilit akong tatakan. Ako ikinulong, itinali, tinatakan ako. Wala bang kaligtasan ko dahil hindi ko naman gustong patatak. Hindi rin naman ako sumamba sa halimaw. Kaya kung ang kapag tatatak ang magbawala sa iyong kaligtasan, eh di gawa din ang kaligtasan. So kaya nga therefore, defective yung kanilang doctrine of salvation. Pag ang kaligtasan na ay yung hindi pagpapatatak, kailangan ko palang tumalon sa tulay, pamatay na ako para ako hindi matatakan. Eh paano kung ako'y nahuli at ako'y tinatakan? Sasabihin mo, Panginoon, wala na akong pag-asa, natatakan ako hindi ko na kaya O bata, tinatakan. Kasi ang mga sanggol, tatatakang pilit yan Kasi ang paghihinalaan kasi, kaya nagtatatak, paghihinalaan yung mga na-rapture ay kinuha ng alien. So therefore, the government must search for aliens. So pag hindi ka nagpatatak, kasi ang tatak, mamomonitor ang lahat ng movement mo. So kung ikaw ay alien, bigla kang maglalaho o bigla kang pupunta na lang sa iyong spaceship. Akala ng mga tao during that kasi pagkatapos ng rapture, magkakaroon kasi ng napakalaking kaguluhan at mga malaking kapinsalaan. Biro mo ni rapture sa buong mundo sabay-sabay. Disaster 'yon. Biro mo may nagdadrive ng bus na tumatakbo ng 120 kilometers per hour diyan sa North Luzon Expressway. Gaano karaming masasagasaan nun? Na-rapture yung driver. Na-rapture yung driver, pati sakristan. Sakristan pati yung doktor. Naging pari na pati yung driver. Nagsa-sideline pala si father at si sakristan. Sa araw, driver, yung doktor sakristan. So, yung tuloy nagkamali. So, yun, di ba? Ay di gugulong magkakabanggaan. Ay ilang boss yan na ang Christian ang driver. O ikaw ay nasa isang sa Japan, nasa nuclear reactor ka, o kahit nasa US ka, nagtatrabaho ka sa nuclear reactor, na yun ang continuous ang monitoring. Kasi pag hindi mo napatay o naagapan, pag kumukulo o sasabog, ay na-rapture. O siya nakatoka, sabog, ay di nuclear reactor yun. Patay ang lahat ng katabi nun. Diba? Magsasabugan kung saan ikaw, kahit plancha na lang Diba? Ikaw nagpaplansya ka, ni-rapture ka. O, yung asawa ni-rapture din, nagluluto ng sinigang. O, di matagal-tagal pa yung iinit. Ay, dito sa buong building lahat ay halos Christian ni-rapture lahat. Ay, nagkatapat na sabog itong building. Di ba? Biro mo, magsisiga yan yung damit na sa plancha. Ay, barong pa naman. Ay di madaling masunog. Susunog yun. Di kabi-kabil. Kaya nga sa buong mundo, kabi-kabila ang sunog, kabi-kabila ang banggaan, kabi-kabila ang sabugan, kabi-kabila ang kamatayan. O kaya, ang akalain ng mga tao, yung na-rapture, kinuha ng aliens. That's the only explanation why there would be a one world government. Kaya ako naniniwala sa pre-trib. Why? Because there will be no worldwide catastrophe that would trigger the one world government but only a great disaster, worldwide disaster, which will be caused by the rapture. Walang magseset ng ganong senaryo, malibang may naganap na malaking kapighatian. Kalungkutan. Biro mo, malaking kalungkutan, ikaw anak ka, o tatay, o kaya pastor ka, naiwan ka. Na-rapture na lahat, ikaw lang naiwan. Di ba kapighatian? Grabe, Panginoon, naglingkod ako. Yung pala, hindi totoo. Ikaw pala, pera-pera lang ang habol mo. Doon marireveal ang puso ng tao. Hindi ka pala talaga totoong Kristiyano. Ngayon, ang sabi din nila na ang mararapture lang daw yung tapat na naghihintay at walang kasalanan. Mind you, sinong taong walang kasalanan? Kahit pa ikaw ay Kristiyano. Kaya yung pong tunay na Kristiyano, kahit nasa kasalanan, dadagitin po yun. Parog na siya magpatuloy. Halimbawa, nag-commit siya ng kasalanan, nakamura siya before that rapture. Dahil ba sa mura mo, hindi ka na ma-rapture? Talaga namang napapamura ang Kristiyano minsan sa sobrang itong gobyernong ito, di ba? Ngayon nga, saan nangyayari ngayon? Parang hindi mo na mapigilan yung makapagsalita ka na ng masama sa mga senador na taahasan na sa mga namamahala sa gobyerno, taahasang nagkakampihan na para i-preempt yung tapos yung presidente boto. pa, Kita mo? maintindihan kung ano ba.
Ay di ngayon, nagkakasala tayo pag naganap ang rapture, hindi tayo Hindi po. Basta ikaw ay mananampalataya, tunay na nasa iyo ang banal na espiritu, dadagiting ka sa ayaw at gusto mo. Pero magugustuhan mo na rin. Kasi walang hindi gugusto na kukunin ng Panginoon. Diba? Ngayon, kung ikaw ay hindi mananampalataya at balat kayo lang, wala kang banal na espiritu, kahit pa ikay tipong banal-banal, pero sarili mong pagsisikap dahil gusto mong makasama sa rapture, hindi ka rin mararapture. Kasi kahit doktrinal ka pa, kahit doktrinado ka, alam mo ang rapture, pero hindi ka tunay na Kristiyano, hindi po yan sa kaalaman ng pagiging ligtas. Kaya dapat mag-isip tayo, sabi nga, be sure of your salvation. Dapat tiyakin mo kung talagang ligtas ka. Trabaho mo yan bilang tao. Alamin mo ang puso mo, iyo talagang siyasatin, ako ba'y tunay na sumampalataya sa kay Kristo lamang, o baka may iba akong intensyon, kaya ako narito sa iglesyang ito. O ano ba ang buhay ko? Ako ba'y inuuna ko pa ang lahat ng mga bagay na makamundo sa halip na ang paglilingkod sa Panginoon? Kaya pagka ganoon, siyasatin ko ang sarili ko, kailangan ko magsisi. Dahil habang buhay pa tayo, may panahon ka pa upang magsisi. Pag namatay na, wala na pong second chance. Minsan mamatay ang tao pagkatapos paghuhukom na. Kung sa langit ka, langit ka. Pag namatay ka, impyerno ka, impyerno ka. Hebrews 9:27. Mayroon pang tanong tayo. Last po itong kay Brian Dakdak. Kay Brian Dakdak siguro. Hindi nakikita dyan, no? Brian Dakdak. Sabi niya, good evening, Pastor Ramil. Hindi yan. Totoo ba ang Bible ay ano yan? Pwede po bang gumawa kayo ng podcast na about sa tattoos? Ganyan. Sige. Isingit lang natin kasi maiksi lang siyang topic. So, gawin na nating part of our podcast. Ano po ang kasunod yung Sige tanong? Ano po ba ang totoo ba na ang Bible ay hindi para sa lahat? Wala po akong alam na may turong ganyan. Only during the time when the Roman Catholic Church has control of the Bible. Kaya galit na galit sila doon sa kay Gutenberg, yung printing press. Kasi nagkaroon ng printing press. Dumami ang nakakaalam ng Bible. Yeah. Hindi po totoo. Wala namang nagtuturo na hindi para sa lahat ang Bible. As far as my knowledge is concerned, maaring ang Bible ay hindi dapat unawain sa sariling paraan. Bawal ang Biblia na unawain. Pero hindi sinabing bawal ang Biblia na magkaroon. Wala naman po lahat ng kulto nga gustong magkaroon din ng Biblia ang tao. Kaya lang binabago nila ang content ng Biblia nila. Yung mga kulto lang po sinasabi nila na bawal yung mga membro mag-Biblia. Yung iba. Iglesia. Pero hindi naman sinabing huwag kayong magkaroon. Kundi huwag daw mag-interpret. Sa iglesia ganun. Pwede magkaroon pero huwag mag-interpret. Bawal magpakahulugan sa sariling kaisipan ang membro. Kailangan makinig ka lang sa pero meron din naman sila. Nagbabasa rin yung akin ding tiyuhin na Japon. May Bible naman sa bahay. Kaya hindi pinagbabawal na magka-Bible. Ang bawal ay mag-interpret sa sarili mong kakayahan. Kasi nang hindi ka aasa sa ministro. Okay. So, Pastor, wala na akong ibang tanong na si Soriano at ayun si marami din ba na Hindi po. Si Soriano po hindi marunong. Hindi po yung nag-aaral. Hindi po sila marunong. Sinabi naman niya, elementary graduate lang siya. Hindi niya nakapag-graduate ng high school. Meron lang siyang photographic memory, matinandain. Pero iba yung matinandain sa marunong, sa nag-aaral. Matinandain ka lang, alam mo lang yung verse. Pero salu-salungat ang paliwanag mo, dali ka nag-aaral kung paano mag-explain. Siya ay literalistic ang interpretation. Wala siyang figurative language. Ang figurative sa kanya, literal. Kaya ang Diyos Ama ay mayroon ding sinapupunan, may matris. Kaya rin, ang Diyos Ama din ay ina rin. Kasi nagsilang din siya ng anak. So, mali po yan. Hindi po totoong si Soriano tunay na mangangaral dahil napakarami niyang kontradikisyon dahil hindi niya alam kung paano interpret ang mga figurative languages. Walang hermeneutics. Yun. Last question po yan. Tribulation. Okay. May maliligtas pa. Meron po, nasagot ko na po. Nasagot na po kanina. Okay. So may maliligtas pa rin po. Okay. Yun. Dito na lang. Okay, sige. Paalam na tayo. Yan, sige po. Kami po magbabalik sa Webes at patuloy na tatalakay at mag-expose po ng mga false teaching, false teachers at para sa ikatuto po ng lahat sa atin. At patuloy po kayong sumubaybay sa amin.
Ito po ang The Narrow Gate, Yan. and we are the Cult Pastors. God bless you.